O mga kababayan, napapansin nyo ba na kadalasan kung makikita ninyo sa mga posts sa social media ni na BBM, ay kapansin-pansin na mayroong kakaiba? Magtataka kayo mga kababayan na, tao nga ba itong mga nagkokomento? Totoo ba ang mga accounts ito mga kababayan? All praises sila mga kababayan eh. Ang galing ninyo Mr. President. The best president ever. Good job Mr. President. Keep up the good work. O ganyan talaga. Wala talagang makikitang mga bashing mga kababayan. Sa makatuwid sa post din ni Admiral, ganyan din mga kababayan. Oh. Oh, si Lisa Araneta Marcos mga kababayan, inulan ng komentong, gorgeous! Beautiful brain and beauty daw mga kababayan, gorgeous lady, the best first lady, ang mga animal. Kaya nasasabi natin mga kababayan na, mga tao ba ang mga ito? Samantalang pagdating kay VP Sara Duterte mga kababayan, ang paulit-ulit nilang mga komento, confidential fund, China, at kinutya pa nga nila ang itsura ni VP Sara mga kababayan, yung paulit-ulit nilang sinasabi na Fiona. Yun pala mga kababayan. Tama nga ang hinala natin. Diba sinabi na yan dati ni Maharlika na mayroong troll farm itong Bangag administration? Dito mga kababayan, pinalita na sa Billionaire News Channel na ang OpenAI mismo mga kababayan ang may-ari ng ChatGPT. Ang nagbulgar na ang mga trolls na ito mga kababayan, ginagamit ang kanilang platform na ChatGPT sa kanilang kabalbalan para magkomento mga kababayan dito sa mga post ng mga politiko, especially na dito kay BBM mga kababayan, na all praises ang ginawa nila, samantalang sa mga Duterte, ang mga komento nila mga kababayan, puro panira. At ang nasa likod daw niyan mga kababayan, ayon dito sa report ng Bilyonaryo, na inilabas daw mismo ng OpenAI din, ay yung ComSense mga kababayan na company na pagmamay-ari ng anak ng bilyonaryo. Billionaire mga kababayan na ang pangalan is Jager Tanko. Oh, eto yan pala daw ang nasa likod mga kababayan ayon dito sa balita. Panoorin niyo po Nabuking ang umunoy malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni... Kawawa naman gumagamit na lang pala ng ChatGPT mga kababayan. Mayroon po kasing automated yan mga kababayan eh. Kapag magbabayad ka, pwede mong ma-automate mga kababayan yung pagkokomento sa social media. Kahit isang computer lang. Maraming mga accounts ang pwede mong i-automate dyan mga kababayan na mag-comment. Comment ka ng ganito. Kaya nga paulit-ulit similar mga kababayan yung kanilang mga komento. Kung mapapansin nyo mga kababayan, similar. Parang mga sirang plaka. Yun pala mga kababayan, ChatGPT ang ginamit. Ultra-bilyonaryo Yossi Tanco. Ang goal, siraan daw si VP Sara. Siraan eleksyon. Si VP Sara. Yan ang agenda report. Hindi lang yung eleksyon, pati ngayon. Ating Mojo, Joan Manalo. Ban na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos. Pumupuri kay BBM, samantalang kay Sara. At tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. See? Kahit ngayon mga kababayan, tingnan nyo ang account ni BBM. Yung mic check, tingnan nyo. At account ni Lisa Araneta Marcos. Tingnan nyo ang kanilang mga litrato at mga komento. Lahat pa ulit-ulit mga kababayan. All praises talaga na kung isa-isahin mo yung mga nagkokomento. Isa lang ang friends, walang friends. Yung mga bulaklakin ang mga profile pictures mga kababayan. Mga cartoon characters. At yung AI lang na itsura. Mga computer pala! Animal! AI lang pala mga kababayan. Kawawa naman ang mga ngagva, mga admiral mga kababayan, gumagamit pa ng computer para purihin sila. Ay nako, wala bang pumupuri sa inyong mga totoong tao? Bakit AI na lang ang pumupuri sa inyo? Sa report ng OpenAI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI. Malicious use mga kababayan sa AI. Yan ang dapat imbestigahan ng TRICOM, Ito pamimeke ito mga kababayan eh. Ang purpose nila ay makakonvince ng mga narratives mga kababayan sa mga nagbabasa ng komento. Pues, booking na kayo. Sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Bulk volume. Ibig sabihin niyan mga kababayan, kahit 1,000 komento pwede nilang i-generate. Tapos ikakalat nila dyan sa lahat-lahat ng iba't ibang platform. Nakabantay. Yan lang ang trabaho nila. Yan ang troll. Tapos ang sinasabihan troll sa mga kababayan, yung mga ka-DDS nating mga totoong tao.
Tapos eto na binalita na. Booking na sila. Ang nasa likod dito mga kababayan, ComSense daw, na nakabase sa Makati at anak ng bilyonaryo ang nagpapatakbo. Billionaire ha, hindi yung Billionaire News Channel. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa. Yan ang dapat iba ng TikTok, ng Facebook, hindi yung account ni Sas. Totoong tao si Sas Partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI. Konektado ang aktibidad na ito OpenAI ha? sa common sense. Hindi common sense. ComSense, C-O-M-M sense. Na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at Yan pala mga kababayan. Yan ang nasa likod mga kababayan. Siya ang founder ng ComSense Jigar Tanco. At yung CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco. Bilyonaryo ka na ha? Diyan ka ba kumikita ng pera? Magkano? Imposible namang siya lang mismo mga kababayan ang niyan. Kusang loob na gumawa. Negosyo yung kanya Ito ang dapat imbisigan. Ipatawag nyo ito. Huwag na tayong umasa sa TRICO mga kababayan. Sa Senado na lang. Ipatawag nyo ito. Next Congress. Sa July. Nabuking na nang matigil na yung mga ganyan mga kababayan. Gumagamit ng computer para magpakalat ng naratiba. Baka yan din ang ginagamit na sa survey ha? Kaya ang tataas ng score mga kababayan ng mga grupo ni Marcos kuminsan. Kilala rin si Tanco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Ikaw pala ang Feel First, Feel Life, Feel Care, and Feel Plans. Hindi na kami bibili ng plans ninyo. Feel First, Feel Life, Feel Care, at Feel Plans. Malisyoso yung kasamahan nyo. Kapag ganyan mga kababayan, mga pailalim yung mga tirada, delikado yan sa isang kumpanya. Panlilin lang, Ngayon parang nilinlang na nila ang mga tao. Paano ka magtitiwala dito sa kanilang produkto mga kababayan? Alisin nyo yan kung gusto nyong magtiwala kami. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation. Hindi na kami dyan, Maestro Holding. Philippine Life. PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng Board of Directors ng STI. Siyang kasapi ng Board of Directors ng STI. Board of Director pala. Kasapi pala sa Board of Director ng STI. Doon na kami sa AMA Computer College ito. STI, alisin nyo ang taong iyan. Anong gusto nyo? Tuturuan nyo ang mga estudyante namin, yung mga anak namin dyan na mag-aaral sa STI, na gamitin ang teknolohiya para sa malicious na bagay mga kababayan? Doon lang kami sa AMA. Hanggat hindi nyo inaalis yan, STI ha? Booking na mga kababayan. Billionaire News Channel na ang nagsabi. Nilabas daw doon sa ChatGPT mga kababayan na website at OpenAI ang report sa pag-ban dito sa kumpanya na ComSense dahil ginagamit sa malicious ang ChatGPT. Education system. Tapos etong STI, technology ito mga kababayan, computer, yung mga AI. At yan ang isa sa mga board of director ninyo. Malisyoso! Students, bilang ama na kami hanggat andyan yan sa STI ng taong Vice yan. President for Investor Relations. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa. Kawawa no? Gumagamit na lang ng AI mga kababayan para pagmukhaing maraming sumusuporta sa kanila. Lalo na tungkol kay PBBM. Isang kabangagan yan. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang replies sa mga nasabing post. At eto na mga kababayan, sa tingin natin, etong mga nagkokomento kay Lisa, gorgeous lady, beautiful lady, beauty and brains, ganyan. Malamang yan, isa yan sa mga mga kababayan, produkto nila, mga AI na yan. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. Princess Fiona daw mga kababayan, si VP Sara, yan ang sinasabi natin. Paulit-ulit nilang mga nilalagay sa komento. Yun pala mga bots mga kababayan. Confidential fund, yung China, Inday, China, nagkakaiba lang sila sa tuldok mga kababayan, pero yung thought, andun pare-pareho. Yun pala, AI!
ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Ito dapat ang mga kababayan, no? Parusahan. Hindi yung mga vloggers, mga kababayan, ng mga totoong tao naman. Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. High Nagsimula raw five. mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. 5 lang? We don't think so. Mas marami pa sila, mga kababayan, dahil kung nahuli man sila sa ChatGPT, OpenAI, mga kababayan, mayroon pang ibang mga AI, mga platforms. Anthropics, yung Claude, mga kababayan, yung DeepSeek, Qwen ng Alibaba, yung Gemini ng Google, at iba't iba pang mga AI, mga kababayan, na nagsisilabasan na. Pwede nila yung gamitin, kaya mas marami pa yan sa 5. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga Kaya nga, sa mga news outlets, mga kababayan, na talagang andun talaga lahat ng mga trolls. Ay, hindi nga trolls ang tawag mga bots. Computer lang pala yung mga kababayan, mga kinaiinisan natin. gagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Walang online friends, yung mga bulaklakin ang mga profile. At kung mayroon mang mukha, mga kababayan, AI generated. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala Grabe, pang no? komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5. Patawag na yan. Para sa agenda, June Laro na. Anong kabaliwan yan, ngag? Wala na pumupuri sa inyong mga totoong tao, gumagamit na lang ng AI. Imbestigahan yan, mga kababayan, ha? Imbestigahan dapat ito. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.